Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Ripple. Ayan, atin pong pag-uusapan ang mainit na balita tungkol kay Ripple kung saan ay ang posibilidad po nitong maging isang public company sa pamamagitan po ng IPO o kaya Initial Public Offering. Ano po kaya ang magiging epekto nito sa presyo ni XRP at sa kabuuang crypto market? Gaano kalaki ang potensyal na halaga ng Ripple matapos po itong maging public? Kaya yan po ang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa kung ano po ang Ripple at ano po ang IPO. Ayan, ang Ripple ay isa po itong kumpanya na nasa likod ni XRP. Isa sa mga kilalang cryptocurrencies dito sa mundo. Ginagamit po si XRP para sa mabilis at saka murang international money transfers. Ang IPO naman o Initial Public Offering ay ang proseso kung saan ang isang private company ay nagiging public. Ibig sabihin, pwede nang bilhin ng publiko ang shares ng kumpanya sa stock market. Kung matutuloy po ang IPO ng Ripple, magiging accessible ang kanilang shares sa mga investors. Ngayon ay bakit naman po usap-usapan ang Ripple IPO ngayon? Ayan. Ayon po sa mga eksperto, ang posibilidad ng Ripple IPO ay muling lumakas matapos po ang mga pagbabagong pampolitika sa US. Kabilang na po rito ang panalo ni Donald Trump nitong 2024 presidential election. May mga haka-haka na magbibitiw na rin itong si Ginoong Gary Gensler, ang kasalukuyang SEC chairman na kilala sa kanyang mahigpit na regulasyon sa crypto. Si Ginoong Brad Garlinghouse naman, siya po ang CEO ng Ripple, ay nagsabi na posibleng muling pag-isipan ng kumpanya ang isang IPO. Dati ay hindi po nila itinuloy dahil sa regulatory pressures. Pero ngayon, tila nagbabago ang ihip ng hangin. Ngayon ay gaano po kalaki ang posibleng valuation ni Ripple? Yan, ayon po kay Nitzbox, isang prominenting XRP community commentator, ang Ripple ay maaring mag-trade ng 3 beses ang kanyang halaga sa kanilang XRP holdings kung ito po ay magkakaroon ng IPO. Halimbawa, kung ang presyo po ni XRP ay umabot sa presyong $8.72, ang kabuang market cap ni XRP ay magiging $500 billion. Kapag ginamit po ang valuation model na tulad ng sa MicroStrategy, yan, nagtitrade ng 3 beses sa net asset value nito. Ito po ay maaring umabot sa ang halaga ni Ripple ay maaari pong umabot sa higit $1 trillion. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang papel ng XRP holdings ni Ripple? Sa kasalukuyan ay hawak po ng Ripple ang humigit kumulang 37 billion na XRP sa kanilang escrow. Hindi po ito direktang nakalista sa kanilang balance sheet pero malaki po ang magiging epekto nito sa valuation ng kumpanya. Kung ang presyo po ni XRP ay umabot sa $8.72, ang halaga ng holdings ng Ripple na XRP ay aabot po ito sa $348.8 billion. Yan. Kapag isinama po ito sa business value ng Ripple, mas mataas pa ang valuation ng kumpanya. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga eksperto tungkol dito? Ayon po kay Ginoong John Deaton, isa po siyang pro-crypto attorney, ang IPO ng Ripple ay maaring mangyari sa pagitan po ng late 2025
hanggang early 2026. Binanggit din po niya na kamakailan lang ay nag-buyback po ang Ripple ng kanilang Series C shares sa halagang $285 million. Ayan, kung saan ay ito po ay may valuation na 11 hanggang 12 billion dollars. Ang move na ito ay nagbibigay po ng 50% return on investment para sa kanilang mga investors. Kung umabot po ang presyo ni XRP sa $8, ito ay magiging patunay ng foresight o tamang pananaw ng Ripple sa kanilang desisyon. At ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni XRP. Ayan. Para sa atin, ang Ripple IPO ay meron po itong malaking implikasyon. Yan, una ay bagong investment opportunity. Yan, ang IPO ng Ripple ay magbibigay po ito ng pagkakataon para sa mga Pinoy investors na magkaroon po ng shares sa isang malaking kumpanya na konektado sa cryptocurrency. Maliban po rito ay ang pagtaas po ng presyo ni XRP. Kung magtutuloy-tuloy po ang hype at ang pagtaas ng halaga ni Ripple, maaaring tumaas din po ang presyo ni XRP kung saan isang magandang balita para sa mga may holdings nito. At ang panghuli ay ang mas malinaw na regulasyon. Ang pagiging public ng Ripple ay maaring magdala ng mas malinaw na regulasyon kung saan ay makakatulong po sa pagtitiwala ng mas maraming tao sa crypto market. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang Ripple IPO ay isa po itong malaking hakbang, hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa buong crypto ecosystem. Ang potensyal po na valuation na higit $1 trillion ay napaka-ambisyoso, pero posible kung magtutuloy-tuloy ang mga bullish na galaw sa market. Para sa mga Pinoy crypto enthusiast, ito ay isang paalala na mahalaga po ang tamang research at diversification. Huwag pong umasa lang sa hype. Siguraduhin na iintindihan ang mga risk bago mag-invest. At sa kabuuan, kung interesado ka po sa Ripple IPO o kay XRP, sundan po ang mga updates tulad ng balitang ito. Maging updated po sa galaw ng market at siguraduhin informed ang bawat investment decision mo. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.